brownout pa rin hanggang ngayon dahil dito sa bagyo. As you can see, papaalis na siya dito sa atin and then hindi pa bumabalik yung ilaw. Nawalan kami ng ilaw mga 3 PM kagabi, kahapon I should say. So ngayon mag 8:30 AM na, so wala pa rin kaming ilaw kaya hopefully darating siya mamayang hapon o kaya mamayang gabi kasi paubos na rin yung baterya ng power station namin. According sa Japan Meteorological Agency Infrared Himawari Loop, so makikita natin dito yung typhoon. So dito papalayo na and well-defined yung eye niya, no? So papalayo pa rin siya dito sa Pilipinas pero ang lawak talaga ng kanyang circulation. So abot pa rin hanggang dito sa amin. Yung outer bands niya ay nasasakupan pa rin sa amin dito, oh. So izo-zoom ko pa and makikita nyo ang laki, no? Ang ducts talaga ng bagyong ito. So, siguro mamayang hapon o kaya kinabukasan, hopefully magkakaroon ng improvement sa ating weather. Kaya uulitin ko, please pray for Luzon dahil kay Super Typhoon Nando. And sana gumana yung mga ibang flood control projects na meron naman sigurong matitino na ginamitan ng super quality ng mga materials despite sa mga iskandalong nangyayari ngayon sa DPWH. Pag-usapan naman natin yung forecast track ng bagyong ito according sa Pag-asa sa kanilang social media. And as you can see here, yung forecast track niya as of 2 AM pa yan eh. And then yung pinost nila 3 hours ago. So may update yan sigurado. And as you can see, andito pa rin yung bagyo. Halos malapit pa rin siya sa norte, no? Kaya ramdam talaga namin yung hagupit pa rin niya hanggang ngayon kahit papalayo na siya. Ito naman yung tropical cyclone signal, no? May kita natin yung orange. Yan yung signal number 3. So, sa Ilocos Norte, sa western ng Cagayan, and then sa taas ng Apayao. Tapos yung yellow naman na yan, may kita nyo, signal number 2 po yan. So, may kita nyo the rest of Ilocos Sur. Ayan, tapos sa Apayao and then Mountain Province, Abra, then sa parts ng Ifugao, tapos northern parts ng La Union, tsaka northern part ng Benguet. And then yung color blue na nakikita nyo dyan, sky blue ay signal number 1. So yan yung makikita nyo na the rest of Benguet, the rest of La Union, tapos Pangasinan, Zambales, Nueva Vizcaya. Ayan, makikita nyo signal number 1. And hopefully maibababa yan habang papalayo yung bagyo. And yan yung satellite imagery ng bagyo. So same na same siya sa pinakita ko kanina sa Japan Meteorological Agency and dito rin sa Pag-asa. So please pray for Luzon. Hanggang ngayon very stormy pa rin, no? Pabugso-bugso pa rin yung ulan. Mamaya lalakas, mamaya hindi. So, andito lang kami sa loob para mag-antay ng updates kung ano yung i-announce. Tapos, syempre nag-iingat din kami, no? Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na power station, solar power station. So, nasa 63% na siya, kaya kailangan na natin mag-conserve. And dito, may kita nyo, naka-charge siya 29%. So, medyo matagal yung charging, no? And then, in here, meron din siyang nakakabit pa punta dito sa modem. So, ayan yung kandila namin. And in here, nakakabit yung PLDT modem na gamit namin sa internet. So, kahit na walang ilaw, at least nakakapag-net pa rin kami. O, di ba? Medyo na-realize ko na kulang pala kapag iisa lang yung power station kasi once na naubos yung battery life niya, wala na kayong source of power. Kaya kailangan siguro na bumili na naman ng isa para kahit papaano kapag nawala yung isa, nawala na yung battery ng isa, meron ka pang isang alternative, di ba? Ito yung weather. So as you can see, it is stormy. Pero hindi kagaya kahapon na mas malakas yung hampas ng hangin tsaka mas malakas yung buhos ng ulan. Ngayon, ganito na siya. Medyo parang pabugso-bugso pa rin pero mas milder na. Kaya hopefully, babalik na yung power source or electricity namin dito kasi hanggang ngayon wala pa eh. So, ayan, medyo stormy pa and habang hindi pa lumalakas yung ulan, pinapakita ko sa inyo yung sitwasyon namin dito. Alam nyo ba, ilang years ko nang ginagamit din itong Romos na power bank. As in, Romos siya, no? Original na DAX na power bank. So, nasa 83% siya and ito na yung pangalawang phone unit na charge ko. So, as of now, nasa 99% itong phone. Ayan. So, ibang
ano naman to, binili ko ulit sa Orange app ito and binili ko rin to sa Orange app. So yes, medyo may kamahalan siya ng konti. Pero at least yung quality niya ay napaka-perfect. Hanggang ngayon, gumagana pa rin siya. O, di ba? Tsaka siguro nakaka 6 or 7 na gadgets akong nakapag full charge kapag ito yung gamit ko. So, ilang minutes na, naka 60% na siya, pero kanina, di ba, 29%. Ngayon, naging 41% na agad siya, no? So, mabilis yung pagka-charge naman nitong solar power station. And yes, ito yung testament na effective tong mga malalaking power bank. And lastly, ito naman yung UPS na battery storage na binili ko din sa Orange app. Kapag brownout, nagtatagal ito ng 4 hours. Yes, 4 hours po. So, nakakabit siya dito. So, kapag madidrain na yung power nito, tsaka ko na lang siya ikakabit dito. So, yan yung eksena dito sa bahay kapag brownout. O, di ba? And lastly, ito pa yung isang power bank. So, kung makikita nyo dito, ito yung output niya, outlet. Ito yung in. Dito ka mag-charge kapag i-charge mo to. And then, kapag yung device mo, dito mo na rin isasaksak. USB siya. And then, dito, kaya niya ng 2 to 3 gadgets na full bat. Kaya niyang i-full bat. Lalo na yung mga smartphones. So, kung i-check natin kung nag-work, ayan. And then, o, diba? So, last resort talaga to. Kapag naubos na yung mga ibang power banks, ito na talaga yung natirang power bank. At ang pinaka-last, ladies and gentlemen, ay etong kandila. So, kapag naubos na lahat ng mga battery power ng mga power bank nyo, ito pa rin yung traditional na maiiwan na panggatong nyo sa ilaw kapag wala pa ring ilaw. So, ayan. Hopefully guys, magka-ilaw na. Praying for your safety, lalong-lalo na sa mga kapakong taga Luzon kasi ang lakas ng bagyo na rumagasa dito sa atin. Kaya pinangalanan siyang Gragasa. Okay? So, thank you guys. God bless. And siguro, bukas na lang ulit ako mag-upload kasi mukhang brown out the whole day. Ingat, stay safe, and pray for us. Oo nga pala, gamit ko itong mic na kinuha ko din sa Orange app, I should say. So, mura lang siya, less than 200 pesos. And hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya, o diba? Months na. Or I think mag 1 year na ata. So, effective naman siya. Medyo mas klaro yung boses ko. Tsaka, hindi dinig yung ulan kapag nagsasalita ako. As compared kapag wala akong mic, dinig na dinig. Baka hindi nyo na marinig yung boses ko dahil medyo malakas yung ulan. So, the best way habang bumabagyo is magkukut muna or magkumot. So, that's it guys. Bukas ulit ako mag-upload kasi baka mawalan na kami ng net tsaka hindi pa dumarating yung kuryente. So, that's it guys. Thank you and pray for Luzon.